Baligtad na truck mga kabosing. Ayan o. Parang dump truck. Try natin. Siguro naman yung iba magpukusa na maglinis sa kanyang tapat-tapat na lang. At hello mga kabosing, good morning, good morning. Happy Sunday sa ating lahat. As usual, may lakad tayo. Another trip to Batangas mga kabosing. At mayroon tayong invitasyon na galing Batangas na kinakailangan natin pumunta. Hindi ko lang alam kung anong klaseng okasyon yun, pero ito po ay invitation galing sa mga kapatid ko, kaya kinakailangan natin pumunta mga kabosing. So again, another trip to Batangas mga kabosing, at sana samahan nyo ako sa video kong ito hanggang huli. Another pakiusap naman na sana tangkilikin nyo po yung aking mga simpleng vlog. Yan, Sunday ngayon mga kabosing, pero parang maraming nabiyahe. At itong daang ito ay puntang Amadeo, sa dati kong dinadaanan. Dati po nung araw, nung wala pong ginagawa dyan sa Tagaytay, at walang mga mga bagong daan dyan, ay madalang ang dumadaan dito. So ngayon ay parang nadiskubre na ng mga motorista na mas maalawang dumaan dito kasi walang traffic. Dahil hanggang ngayon ay ginagawa pa rin yung tulay doon sa may crossing ng Mendez, yung overpass kung tawagin nila. So samahan nyo ako mga kabosing hanggang Batangas. Tingnan natin kung anong kaganapan ng ating mga datingan doon. Tara. Andito na tayo ngayon mga kabosing sa part ng Amadeo, at kasama ko yung pamilya ko. As usual, kasama ko ulit yung aking apong laging kasama ko sa vlog. Kinakailangan din natin uling magmadali kasi emergency yung tawag. Kala ko mamaya pa, tumawag na sa akin kung nasa na. Sabi ko naman, pwede mamaya na lang ako. Pero kailangan daw na umaga ako ng punta. Ano kaya yun mga kabosing? Kainan siguro yun. Kanina, hindi ito yung dala kong sasakyan, yung isang unit ko na high ace commuter.
Nakakapagtaka paglabas ko ng gate, aba, biglang namalyat, then nag-check engine siya. So, buti na lang nandun pa sa bahay at hindi dito sa daan. So ito yung ginamit ko, itong pickup na ano, na Ultra Power Eagle, Nissan pickup. Parang okay naman. Kaya katulad ng sinasabi ko sa inyo mga bossing, lahat ng unit ko ay inaakyat ko ng Batangas para matesting ko kung ano, kung okay ng kondisyon nila. Katulad nung nakaraang vlog ko, yung Nissan Urban, ngayon ay ito namang pick up, Nissan Power Eagle pick up. Old model na ito mga kabosing, pero goods pa to para doon sa mga walang masyadong budget. Okay na to. Saka yung pwedeng gamitin to sa mga business o kaya yung mga kontrata mga kabosing. Kalimitan ganito ang ginagamit nila. May aircon naman, okay naman siya, hindi naman pinapawisan habang nasa loob. Ayan. Yung sanang gagamitin mo mga kabosing kanina, yung high-ace na modelo, kung alin pa yung modelo, siyang palpak. So ibig sabihin, kinakailangan kong pa-scan yun. Lumabas yung check engine, then namalya siya. Sana sensor lang o injector, kasi nagpalinis ako ng engine nun eh. Pwedeng nahugot o nag-loose, kaya nagkaganon. Pero sana ganun na lang. So eto, itong pickup na to, tulad na sinabi ko sa inyo, maganda ito sa business kasi open yung likod dito. May bed liner sa likod yan. Pwede nyo kargaan ang likod at double cab. Ayan. Medyo mahaba pa ang pagka-pick up nya. Although ano to, old model na to, parang 98 model ba ito? Ito. Ang ginawa ko kasi dito mga kabossing ay ano, pinapinturahan, then inalis ko lahat ng bulok. Then yung gulong niya dati stock, maliit, parang hindi bumagay sa pagiging pick up niya, kaya pinaltan ko ng 16 mags, kaya tumaas siya. Sa mga pick up mga kabossing, hindi po kasi bagay ang ano, mababa. Dapat medyo nakalip siya mga kabossing. Ang maganda dito mga kabossing sa ganitong old model, hindi po ito mga sensor, puro manual po ito. Hindi katulad ng mga modelo ngayon na halos ang mga pyesa ay may sensor. Then once na nabasted yung sensor, wala na. Pwedeng magka-problema ito sa takbo. Ngayon ang mga sasakyan, mga modelo, pag nagka-problema at wala kang scanner o engine analyzer, ay hindi mo agad basta makukuha kasi puro sensor ang binabasa ng scanner dito. Hindi katulad ng mga manual, wala. Kayang-kayang gawin ng mga ordinary mekaniko mga kabossing.
dito na tayo sa ano. Ay nako, Wala. may nabaligtad pala. Kaya medyo traffic. Baligtad na truck mga kabosing. Ayan o. Parang dump truck. Mga kabosing, dito na tayo sa ano, sa Cusao Bridge. Malapit na tayo sa ano, dito na tayo sa Batangas. Medyo mabilis-bilis yung takbo natin mga kabosing. At thanks God at muntik na ako kanina eh. Merong mga driver talagang ano, walang ingat, lalabas sa mga kanto, hindi na nagmi-minor, dire-diretso. Wala talaga. Dapat talaga ang driver bago bigyan ng lisensya ay ano, mag-anon muna, mag-exam o tapos ano, dapat siguro yung mga attitude nila dapat na ano din, titingnan nila. Ayan mga kabosing, dito na tayo sa ano, Fantasy World. Malapit na tayo sa bahay namin. Pag makita na nyo yung Fantasy World, yung parang ano ba tawag ba? Castle na yan. Malapit na po ang bahay namin yan. Bandang silangan lang. Ayan. Yun mga good morning mga kabosing. Isang magandang umaga at mukhang tapos na ang ating bagyo. At sana po sa mga oras na ito ay yung mga lugar ninyo ay nasa ano na, maayos na rin. At alam ko maraming tinamaan ng ano, ng bagyong Christine, na sa balita ko ay talagang tinamaan din ang Batangas at Cavite. So sana po ay wala namang ano, kung nagkaroon man tayo ng ano, ng malakas na bagyo ay wala namang apektuhan sa ating miyembro ng ating pamilya. At ano, still survive pa rin tayo mga kabosing. At may awa ang Panginoon Diyos ay makakaraas din tayo mga kabosing. Talagang ganyan mga kabosing, nadaan tayo sa mga ganyang ano, palamidad. Hindi natin masasabi kasi talagang ano po yan, ng ating buhay, parte ng ating buhay ang
daanan tayo ng kalamidad. Ay, ayan po ang mga kabossing ang hitsura ng aming bahay. Ayan. Puro po damo. Kahapon naglinis na kami ng aming mga tao dahil napuno po ng damo ng dahon ng akasya, mangga. Ito nga yung bubong. So yung tubig nabarahan po yung mga gutter kaya umawas siya. So kagabi ay lalo na, grabe na, lalo na kagabi ang lakas ng ulan, walang tigil. Yan ang nangyari. Yung itsura, oh, puro damo. Ayan. Tingnan ang itsura ng kalsada namin, oh. Parang may nakakalanta kung anong hayop na ano, ayan, oh. And then yan, pati yung saging ko ay bumagsak. Bumagsak na yung mga saging ko tinanim. Mamaya ayos. Yung mga saging na yan bumagsak dito sa harap, tinamaan yung mangga na apple mango. Mamaya ayusin natin yan mga kabossing yan. Ayan, medyo grabe yung ano, ang bagyong yun. Nung una hangin lang, tapos nung bumagsak naman yung tubig, ay grabe naman yung ulan. O yan, bagsak din yung mga saging, bali-bali. Ayan, mamaya ayusin natin yan pagka tayo nakapag-almusal. Sayang yung ibang saging, oh, na may mga buwig na yan, wala na yan, puputulin na yan mga kabossing ng diretso. O yan, ayong at itong kapitbahay ko ay bumagsak din yung mga kahoy, oh. Kung mapapansin nyo, talagang oh, ano po yan, parang tinanim nilang puno, parang ano ba tawag doon, balete ba yun? Hindi naman balete yan, talagang putulan yung mga kahoy. Malakas talaga mga kabossing, hindi lang halata sa loob ng bahay kasi hindi ako lumabas. Ayan, buwan, nabuwan, dalawa. Ayan, wala na to, binunot talaga, nabunot. So masaraduhan yung daan na yan. Mamaya try natin ayusin yan. So talagang ano, malakas. Dati may sasakyan dyan eh, buti walang nakaparadang sasakyan. Sakla. Mamaya try natin ayusin. Siguro naman yung iba magpukusa na maglinis sa kanyang tapat-tapat na lang. At maraming lugar dito sa amin, sa village namin, ang siguradong bumagsak ang mga puno. Marami kasing puno dito eh. Oh, galpakan siya, oh. Ayan. Hindi ko alam kung yung kabilang bahay ko ay anong naging resultan. Sobrang lakas ng ulan. So mamaya maglilinis kami mga kabossing, at ito anong, yun nga naging resulta. Wala, puro dami. Pati ang basketura ng anak ko nagiba rin. Mamaya linis naman, pagtutulong-tulungan namin to. At siguro baka naman wala ng bagyo. May bagyo pa ba? Wala na, no? Yan mga kabossing, mamaya pagtulong-tulungan namin dito bago kami magtrabaho ng ibang trabaho.
mga kabuti. Tabasin natin itong ano, itong kagi. Wala. Mga kabossing yung bagyo oh. Sayang itong saging na to. Tapos yung pa oh. Ah, may buwig pala yun. So, may buwig pala. Sayang. Nabagsak ito. Aray! Kaya lang niya. Nabagsakan tayo mga kabosing. Mali din naman ako eh. Dapat bago ko tinagaya no. Yan, tanga mo muna papunta doon. Pero tuloy yan. Nabagsakan tayo.
Bagsak mga kabosing ng saging, oh. Boss, medyo mataba na ito isang ito. Yan. Tapos itong isang ito kunin na rin natin. Saan? Para tapas.
ng mga kabosing. Nakuha kong saging doon sa ano, mga bumagsak. Medyo mga payat pa yan, pero pwede pa ba ito ni? Mga payat na yan. Tingnan natin kung pwede pang pakinabangan ng isang to. Payat to eh. At to. Kunin natin kasi mabulok lang. Nalinis na natin yung ano, bali nung hapon na namin diretso yung ano, paglilinis. At ang dahon ng akasya ay walang katigil-tigil sa ano, sa kahuhulog. Ngayon lang medyo nagtahimik ang ano, ang hangin, kaya nakapagwalis kami. So ayan, naayos na namin lahat. At ito ay siguro naman wala nang bagyo. Babala ko sanang taniman sa isang araw. Medyo nagdumi ang ating kalsada kasi ano eh, nakakatamad magwalis, pabalik-balik. At yung pinabombahan kong ano sa damo, sa HOA, ay namatay din yun. Kita naman, patay siya. Kaya natuyo yung mga gilid. Siguro yung punong yun, isang araw na lang putulin pagka nakahiram tayo ng chainsaw. Patay siya, nabunot siya oh.